Magandang araw guys. Yan nga pala yung blade na gumagayat sa marble. Bloke ang tawag namin dyan sa malaking ginagayat na yan. Tapos may tumutulak yan. Tinutulak-tulak niya para ma-slice yung marble. Astig na tingnan guys, no? Tapos ito naman si ang kuroba. Yan na hinihila yung bloke para isa lang dun sa sa talangan ng cutting. Malaki yung blade nila. Yan ang pinakamalaking blade na panggayat sa marble. Tapos yung maliit na blade dun sa unahan, pagkatapos subo dyan, dun naman sa sa unahan lilipat yung mga yan, kasi dyan niriritaso, kumbaga dyan na pinapaliit, tapos isubo dun sa maliit na blade. Yung sa malayo na yun guys, yung malapad ng mga kinating na mga special cutting yan. Yan, nagchichimblock si kang kuroba, oh. Yan yung inihila-hila niya yan guys. Yan yung hinihila sa marble. Tatalian niya yan yung marble, tapos iaangat niya para ilagay dun sa plancha ng cutting. Ayan ang finished product nila guys. Ano yan? 80 by 50. Malaki. Pwedeng gawing yan guys, table. At saka kahit maraming proseso yan ng pwedeng gawin kung ipoprocess siya sa tiles, pwede rin. Pwede siyang lapida na guys. Ayan, tatanggalin na yan nila guys kasi nahi-slice na nila. Ayan, tapos tatalian yan, tapos ililipat doon sa maliit na blade sa unahan. Astig, no? Tapos yan doon sa unahan, yan ang yan, slice na siya. Tapos iaangat yung isa dito sa maliit na blade yan, hanggang sa pag trimming yan doon sa unahan. Hindi ko kasi nabidyohan, dito lang ako nag-video sa malaki, dito ako nag-focus. Ang ginagawa nito niyang cold jelly, yan, pinupupok mo niya yung dinudurog niya yung mga rejects na hindi na pwedeng i-slice bilang lapida. Gagawin niyang roll balls. Ayan, dudurugin niya yan, tapos yan yung kinakarga sa mga tracking, tapos dinadala sa Bulacan. Niluluto pala yan dyan sa Bulacan, nilulusaw siguro. Tapos yan yung ginagawang plato, at yung ginagawang baso natin, yung tasa baga. Plastic si kuya, oh, ang lakas-lakas, oh. Ayan. Ingat na dyan ang kujili, baka tamaan yung paa mo. Ang kuroba, oh, isi lang sa pag hila-hila ng chimblak. Chimblak yung tawag namin dyan guys, yung hinihila-hila, yung hinihila niya. Yung robles na yan guys, yun yung sinasabi ko kanina na tinutunaw, tapos gagawin maraming process siya. Pinggan, tapos baso, yung mga basin natin dyan ang galing tiles. Yan naman guys, graba. Yan yung nilalagay sa simento, yung minimix kasama yung buhangin. Kakaiba kasing graba dito kasi marble din siya, hindi tulad sa iba yung kulay itim na parang bilog. Dito sa amin yan, pinudurog yung marble, tapos yan ginagawang graba. Sayang nga, inudurog lang. Balang araw, iwan ko lang kung may marble pa. Sayang kasi
Mayaman din kasi ang rumblon-rumblon ng marble. Kaya dinudurog lang nila. Minsan nga may nagbibisita dito, mga taga ibang lugar, mga Maynila, tapos sa iba't iba, Mindoro siguro. Yung mga durog ng mga marble yun, ginagawa nilang souvenir, dinadala nila sa kanila, nilalagay sa bulsa. Yan yung mga rubbers na na mga maliliit na hindi na pwedeng igayat. Malaki ang planta ni Busing dito sa Makalas. Yan, malaki ang blade niya. Astig yung makina, no? Malaki. Pero bilib din ako dun sa makina, hindi na humihinto kahit na subuan ng marble, na matigas ang marble. Iba't ibang kulay ng marble guys. Ito siya, kulay itim, tiger white ang tawag namin dyan. Sana yung mislice niya ulit sina Uncle Inting. Si Uncle Inting nga pala yung humihila-hila ng yung manubila na yan. Ang kuroba, parang sinusukat ng kuroba yan, no? Maraming bumibili ng marble products dito sa amin kasi tanging Romblon lang yata may marble eh. Meron din siguro sa iba, pero ang Romblon ang sikat na marami talagang namimili ng marble. Yung katas niya parang gatas. Yan yung mga marble dust na nababasa, kaya kulay ano siya. Marami akong ipapakita dito guys na proseso sa pagkating ng marble. Basta't masipag ang nagtatrabaho, marami din ang kikitain.